paano makakaipon kung minimum wage earner ka or maliit lang ang kita mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kung isa kang OFW na katulad ko o kaya nagtatrabaho sa ibang bansa o kahit sa Pilipinas, tapos gustong-gusto mong makaipon, tamang-tama tong video na to para sa iyo. Ang gagamitin mo lang formula ay ang income minus expenses equals savings. So ano ibig sabihin nun? Kapag ka mataas, income mo minus expenses, tapos ang sagot nun ay positive. For example, may 1,000 kang sweldo, tapos ang expenses mo 900. So meron kang $100 na natitira. For example lang yun sa isang buwan. Yung gap na yun, yung gap between income at expenses mo na 100 pesos o $100, yun yung pwede mong mai-save. Yun yung pwede mong ipunin. So ang gagawin mo lang, kailangan unang-una ilista mo lahat ng expenses mo sa isang buwan. Lahat. Bahay, renta sa bahay o mortgage, sasakyan, gasolina, internet, pagkain, lahat ng mga ginastos mo sa tingin mo kailangan mong gastusin sa isang buwan, ilista mo lang. Tapos yung income mo, fixed naman yan eh. So okay, let's say ang income mo ay 10,000 peso man or dollar. So dapat ang expenses mo mas mababa sa 10,000. Ngayon po, pagka mas mababa sa income mo yung expenses mo, good news, pwede kang makaipon, pwede ka na mag-start mag-ipon, mag-save. Tapos sundin mo lang yung yung mga turo natin sa vlog na to kung paano at saan mo dapat ilagay yung may save mo na pera. Ngayon po, kapag ka negative, ibig sabihin mas malaki ang expenses mo buwan-buwan kaysa sa income mo buwan-buwan, kailangan mong balikan ulit yung mga nilista mo na expenses. Ibig sabihin kailangan mong pababain yung expenses mo. For example, kung malaki yung gastos mo sa renta, baka kailangan mong lumipat ng mas mababa ang renta na bahay para palilitin mo yung yung expenses mo sa bahay. Kung sasakyan naman, baka yung sasakyan mo kumuha ka ng brand new kagad, hindi mo na-calculate yung income at expenses mo. So maybe yun, kailangan mong i-adjust. Pero syempre, kung nabili mo na yung sasakyan, mahirap nang ibalik. So gagawa mo na lang ng ibang adjustment tulad ng iba pang mga gastusin. Baka mahilig ka sa branded na damit. Maybe kasi kailangan sa pag-iipon, disiplina talaga eh. So maybe kailangan mo huwag ka munang bumili ng mga branded na gamit na hindi mo naman kailangan. Kumbaga, sabi nga nila huwag kang bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan para i-impress mo yung mga kumbaga hindi mo naman kilala, or kumbaga hindi mo naman kailangan mo magpa-impress sa ibang tao. Kasi kung ganun yung mindset mo, magpa-impress ka sa ibang tao, medyo mahirapan ka kasi parang lifestyle creep yun. So paglaki nga ng sweldo mo, paglaki rin ng gastos mo. So yun, kailangan palitin nyo yung expenses para lumaki yung gap ng income, between income at expenses mo. Pag nagawa nyo po yun, pwede na kayo makapag-ipon. Kasi kapag hindi nyo nilista lahat ng expenses nyo sa isang buwan, kumbaga hindi nyo na monitor,
at hindi nyo nakokontrol. So kung mag-uumpisa kagad kayo mag-ipon, medyo mahirapan kayo. Kaming mag-asawa, ganun ang ginagawa namin kapag may pagbabago sa expenses namin, or sa, let's say, lumipat na ibang company, na iba yung sweldo mo. So kailangan namin mag-calculate. Ina-calculate namin, nililista namin yung mga gastusin namin. At tinitingnan namin kung kaya ba. Kasi lagi namin, ang goal lagi namin ay may maitabi kami. May maitabi kami sa income namin. Kasi kailangan talaga na magtabi ka, dahil lalo na tayong nag-a-abroad, wala namang iba tayong lalapitan kundi tayo lang. Kaya kailangan lagi kang meron kang backup na kumbaga kung may emergency, meron kang madudukot, Pero hopefully ang lagi nga namin ay wag naming magamit 'yan, kasi pinahanda namin para sa, siyempre pag hindi na tayo bumabata, kumbaga inahanda rin namin yung sarili namin na dumating sa point na during makapag-retire ka ng maaga. So let's say yun na calculate yun na positive, may gap ang income at expenses. Ang gagawin nyo po niyan, for example, ang extra ay 100 pesos or $100. Confident kayo na every month more than $100 o fixed na $100 o 100 peso yung sobra sa gastusin nyo buwan-buwan. Ang gagawin nyo po, ito po yung mano-mano, pupunta kayo sa bangko at sasabihin nyo na i-deduct monthly yung 100 pesos or $100 at ilagay doon sa isang account. So magpapa-open kayo ng isang account sa abroad, like dito sa Canada. Merong TFSA, ibig sabihin pwede mo siyang tax-free savings account. Ibig sabihin, kung ano man ang kitain nung TFSA na yon, hindi ka tataksan ng government ng Canada. So ginawa namin, sige, lagyan mo pwede kaming maglagay ng savings doon sa TFSA, pero hindi yung tataksan ng government kung kumita man yung TFSA na pinaglalaga ka namin ng savings. Yun po, manual, punta kayo sa bangko, kasi kung hindi po kayo techie, matutulungan kayo ng mga staff sa bangko po. Sabihin nyo lang, automatic monthly bawasan nyo ng 100, yung checking account ko i-save nyo dito. Yun, at least yun, hindi nyo namamalayan buwan-buwan kinakaltas sa checking account. In 2 kilometers. Tapos pagtingin nyo na nakakaipon na kayo, nakaka-save, at least hindi na kayo mahirapan pa na kailangan kong hindi mo na kailangan itindihin pa, nakaset na yun monthly, kakaltasin na sa'yo sa checking account mo. Ang po talaga sikreto sa pagtitipid po pagsisave ay yun nga, yung disiplina tsaka yung habit mo na kailangan mag-save ka talaga. Kumbaga mindset din yun mindset sa'yo na syempre pagka worker ka, ang pagtatrabaho hindi po yan permanente. Maaaring mawalan ka ng work or dumating sa point na hindi ka na makapag-work dahil magkasakit ka, or may hindi inaasahang pagkakataon po. Ngayon po kung tapos na yung contract mo,
hindi ka na ma-renew sa ibang bansa. Ngayon pag umuwi ka at wala kang naipon, malaki pong ano yan, stress sa inyo kasi kumbaga wala kayong naipon pag uwi sa Pilipinas. Wala pong tutulong sa inyo kundi kayo lang po, sarili nyo lang po. Pero kung meron kayong naitatabi kahit pa unti-unti lang po, malaking bagay po para sa sarili nyo po, para pagdating ng time na nag-decide na kayo na mag-retire o umuwi, o sa di na sa pagkakataon ay mapauwi kayo, meron kayong madudukot na baga mga ilang taon o maaari kayo mag-umpisa ng business nyo sa Pilipinas. At least meron kayong backup plan. Mahirap po yung trabaho lang tayong trabaho abroad, akala natin unlimited ang sweldo at trabaho sa ibang bansa. Hindi natin namamalayan na nagkakaedad na tayo, tapos nagbabago ang ekonomiya. Minsan ang immigration policy, lalo na kung hindi ka permanent, kung work permit holder ka, hindi permanente ang work permit. Minsan mag-iipit sila, minsan magbabago ng policy, tulad ng nangyari po sa akin sa Singapore, at ngayon din nangyayari po dito sa Canada. Nag-iipit na rin sila. So mahalaga po talaga yung makapag-ipon ka para po mayroon ka sa future mo po, mayroon kang madudukot, lalo na tayo mga OFW. Sana po may natutunan tayo sa ating vlog ngayon, at sa mga susunod na vlog natin, bibigyan ko pa kayo ng mga tips para makatulong po sa pagiging OFW natin, at saka yung kung paano tayo magiging financially stable kahit na worker lang po tayo sa ibang bansa, di tulad ng iba na businessman or may magandang negosyo. Maraming salamat po. God bless.